Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng Happy Fiesta. Happy Fiesta sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang buong simbahan ay nagdiriwang ng kapistahan. At pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang ang mahal na ina ng kanyang ina na si Santa Ana. Siya ay malinis na, walang bahid dungis, ipinaglihi. At ito yung ating pinagdiriwang. Kaya nga makalipas ang 9 na buwan, si Maria ay, isinilang. Ito yung ibig sabihin ng Immaculate Conception. Si Maria ay ipinaglihi. Hindi si Maria ang naglilihi. Malinaw? Sinong naglilihi? Si Santa Ana, yung kanyang ina.
hindi ko mo malapit magpasko, si Maria yung naglilihi. Hindi. Si Maria ang ipinaglihi ng kanyang ina. At ipinaglihi siya ng walang bahid dungis. Kaya naman ang simbahan ay itinilaga na ang paglilihi kay Maria ay walang bahid dungis o sa Ingles, immaculate. Sabihin nyo nga po. Yan. Parinig nga ulit nung letter T. Ulit. Yan. Ganyan ang Ingles. Ha? Ibig sabihin, si Maria walang bahid dungis. Walang minanang kasalanan. Kaya naman, sa sinapupunan pa lang, inihanda na siya ng Diyos para sa kaniyang plano. May dalawang bagay ang ipinapakita ng ating pagdiriwang. Una, ang buhay ay nagsisimula sa paglilihi. Ulitin ko po, life starts at our conception. Simula nang tayo ay ipinaglihi, tayo ay tao na. May buhay na. Kaya hindi porket dugo pa lang, hindi pa tao. Kaya hindi tama ang kitilin kahit na ito'y dugo pa lang. Ano ba yun? Ano ba yung tunog na yun? Ha? O, sige, pakiayos. Okay, okay na. O, sige, diretso na. Ang gulong ingay kasi. O, hindi ibig sabihin na ang bata ay dugo pa lang, hindi pa tao. May mga iba, pinalalaglag dahil ang isip, dugo pa lang yan. Hello? Ha? Hindi. Ang buhay nagsisimula kapag ito'y pinaglihi. Kapag ito'y nasa sinapupunan. Pangalawang bagay na tinutukoy at pinapakita ng ating pagdiriwang, ang plano ng Diyos ay nagsisimula nung tayo ay ipaglihi. Ang buhay nagsisimula nang tayo'y ipaglihi. At ang plano ng Diyos nagsisimula nang tayo ay ipaglihi. God's plan starts in our conception. Sa sinapupunan pa lang, may plano na ang Diyos. Kaya nga, yung mga nagpapa-abort, yung mga nagpapalaglag, hindi nila nauunawaan na pati plano ng Diyos ay kanilang pinapatay. Kapag nagpalaglag ang isang ina, pati plano ng Diyos, pinapatay niya. Hindi lang buhay ng bata. Malinaw? Malinaw. Kaya kung ikaw ay nagpaplano na magpa-abort, dalawa ang pinapatay mo. Una, buhay. Pangalawa, plano ng Diyos. Hindi mo alam kung magiging ano yung batang iyan. Yang pakiramdam mo, pabigat, baka paglaki niyan, yan na mag-aahon sa'yo sa hirap. 'Di ba? Kaya wag mo ipalaglag. Hindi mo alam magiging sino yung batang yan. Malay mo, yan na ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Ay, sino makakapagsabi? Ikaw ba? Hindi. Kaya wala sa kamay mo. Wag mong kitilin. Pero itong planong ito, hindi basta-basta matutupad o mangyayari kung walang pag-oo. At ang planong ito nasisira kapag pumasok ang kasalanan. Gaya na lang ng nangyari kina Eva at Adan sa ating unang pagbasa. Sina Eva at Adan, matiwasay na namumuhay sa paraiso,
perpektong lahat. Maayos ang lahat. Ang plano ng Diyos, mamuhay sila ng masaya. Mamuhay sila ng masagana. Pero sinira ito ng kasalanan. Nang suwayin nila ang Diyos at pumanig sa demonyo. Pansinin natin, ang lahat ng magagandang bagay na pinagdadaanan natin kapag nahaluan ng kasalanan, nasisira. Hindi ba? Katulad na lang ng pag-aaral. Yung mga kabataan, nasa na yon? Mga sakristan, hindi ba? Plano ba ng Diyos na kayo'y makatapos? Plano. Pero sinisira mo kasi iba yung iyong plano. Ano plano mo? Bukas, absent ako. Ano plano mo? Magka-cutting class ako. Ano plano mo? Mangungopya ako. Hindi ako mag-aaral. Tignan mo. Sira ang plano ng Diyos. Kahit sa trabaho, ang plano ng Diyos, tayo ay umasenso. Pero, ang plano mo, maging tambay. Hello, sa mga tambay. Paano ka aasenso? Ayaw mo magtrabaho. Ngayong ikaw naman may trabaho, ayaw mo pa rin magtrabaho. Hello. Ano lang gusto mo? Sweldo. Yan ang hirap. No? 'Di ba? Kubra ng kubra. Pero pag pinagtatrabaho, nagloloko. Ang daming gustong magkatrabaho. Ikaw na may trabaho, nanloloko. Tingnan mo. Wala ka tuloy trabaho. Natanggal. Di loko. 'Di ba? Lahat. Name it. Anumang magagandang bagay, samahan mo ng kasamaan, masisira. Career, negosyo, ano pa? Yang kasikatan, lahat yan. Samahan mo ng kasalanan, sigurado, kasiraan. Ito ang tinuturo sa atin ng kapistahan ni Maria. Si Maria, pinagdiriwang natin dahil tinupad niya ang plano ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lang, may plano na sa kanya ang Diyos. Pero hindi yun natupad kung hindi niya sinunod ang Diyos. Kaya sa lahat ng ating gagawin, tandaan, kapag pumanig tayo sa Diyos, natutupad ang plano ng Diyos. Gaya ni Maria, may sarili siyang plano. Ano plano ni Maria? Magpakasal kay San Jose. Yun ang plano niya. Pero iba ang plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Siya'y maging ina ng anak ng Diyos. Iba, malayo sa plano ni Maria. Pero sinong kanyang pinanigan? Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya tinupad niya ang plano ng Diyos. Madali ba? Hindi. Mahirap. Mahirap ang kanyang naging desisyon. Kaya nga nagulumihanan siya. Naguluhan siya. Paano mangyayari? Gayong ako'y dalaga. Siguro, sa kabilang banda, iniisip niya, yari ako kay San Jose. Anong sasabihin na mapapangasawa ko kung malalaman niyang ako'y buntis? Hindi madali ang plano ng Diyos. Pero, pinanigan ni Maria. At sa huli, natupad ang plano ng Diyos. Madalas, mahirap ang plano ng Diyos. Pero kung papanigan mo ang Diyos, kung pagtitiwalaan mo ang Diyos, sa huli, yan ang magdadala sa buhay mo na maayos. Mahirap. Mahirap to pa rin. Pero kailangan mong panigan. May mga bagay na hindi natin alam kung bakit nangyari. Pero patuloy mong panigan ang Diyos. Hindi mo alam kung bakit ka nagkasakit. Yung wala ka namang bisyo. Iba yung may bisyo ka, ha? Iba yon. Pero yung wala kang bisyo, ikaw ay nagkasakit, baka plano yan ng Diyos.
oohan mo lang. Panigan mo lang ang Diyos. Baka may tinuturo sa iyo. No? Yung nag-aral ka naman, di ba? Ginalingan mo, pero bumagsak ka. No? Ay, baka may plano ang Diyos. Panigan mo. Pagkatiwalaan mo. Mahirap? Oo, mahirap. Pero kailangan mo lang panigan ang Diyos. Dahil sa huli, yan ang magbibigay sa iyo ng buhay na maayos. Mga kapatid, ang dakilang kapistahan ng paglilihi kay Maria ay nag-aanyaya sa atin na ipagdiwang ang buhay sa pagtupad sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagpanig sa Diyos at pagtalikod at pagwaksi sa kasalanan. Amen. Amen.